Pahina 51. Malakas na umalangaw-ngaw ang bawat pantig mula sa bibig ni Paolo. Stomp, stomp, stomp. Napaatras ng ilang hakbang si Randy, namumutla ang mukha habang nakaturo kay Paolo. Ikaw. Peterman ang apelyido mo. Anak ka ni Xavier. Tama na yan. Isang hakbang pasulong si Paolo. Ngayon, babangon ang mga Petermans mula sa ibaba, at magsisimula tayo sa paggiba nitong Summers residence mo. Nagulat si Randy noong una, ngunit unti-unting nawala ang takot sa kanyang mukha. Hahaha. Muntik na akong mahulog sa bitag mo. Patay na si Xavier. Bakit ko naman siya matatakot? Tumingin si Randy kay Paolo na may malamig na tingin. Are you trying to revive the Petermans without Xavier? Keep dreaming. Napakaraming sikreto ang nakatago sa apoy mula 17 taon na ang nakalilipas, at kasama rito ang mga benepisyo ng hindi mabilang na mga kilalang tao. Hinding-hindi iyon mababago ng isang ulila lang. Nang makita niya ang tuwang-tuwa na ekspresyon ni Randy, huminga ng malalim si Paolo para pigilan ang hangarin niyang pagpatay. Nasaan ang mga katawan ng aking mga magulang? Pagkatapos mong agawin ang lugar na ito para sa iyong sarili, saan mo inilagay ang kanilang mga katawan? Ha! Tinatanong mo yung dalawang tambak na nasunog na basura. Ngumisi si Randy. You've come to the right person. Ako ang personal na naglinis ng katawan nila. Nasaan sila? Kinuyam ni Paolo ang kanyang mga kamao kaya nagsimulang tumulo ang dugo. Itinapon ko sila. Mayabang na nagtaas baba si Randy. Inihagis ko sa bundok ang mga buto ng dalawang kaawa-awang tao para pakainin ang mga asong ligaw. Kung gusto mo silang hanapin, kailangan mong hukayin ang tae ng aso. Hahaha. Nang magsalita si Randy, nagsisigawan ang lahat. Tumatawa. Humalaklak si Connor. No wonder you're so dirty and wretched. You're a descendant of dog poop. Mabangis na sinabi ni Caleb sa kanyang upuan, hindi mo kailangang mabalisa, bata. Ipapadala kita sa iyong namatay na mga magulang upang ikaw ay maging tae ng aso sa kanila. Humajejek si Kayla. Ngayon, magsasama-sama ang pamilya mo. Bilang tae. Nagtawanan ulit ang lahat. Malamig na tinitigan sila ni Paolo, kumikinang ang kanyang pagpatay na layunin. Kinuha nila ang lupain ng mga Petermans. Sinira ang katawan ng kanyang mga magulang. May plano para sirain ang pagiging inosente ni Yulia. Iniinsulto ang patay. Maaari lamang nilang bayaran sa pamamagitan ng kamatayan ang bawat isa sa mga krimeng ito. Wala sa Summers family ang makakatakas. Nang makita niya ang galit na ekspresyon ni Paolo, labis na natuwa si Randy. Tumangala siya sa langit at nagpahayag, Xavier, nakikita mo ba ito? Isa kang bayani, ngunit walang kwentang basura ang anak mo. Wala siyang magawa kundi tiisin ang mga panlalait ko. Parang kulang pa, lumingon siya at ninisyon si Paolo. Kung lumuhad ka sa aking paanan at iuntog ang iyong ulo sa lupa habang ipinapahayag na pareho kayo ng iyong ama ay aso sa Summers family, magiging mabait ako at pakakawalan kitang buhay. Nanlamig ang tingin sa mga mata ni na Lancer at Hades. Boss, patayin mo na lang sila. Ang lakas ng loob nilang insultuhan si Ares, ang Diyos ng digmaan. Ang krimen na ito ay may parusang kamatayan. Gayunpaman, umiling si Paolo. Pumapatay agad. Iyon ay magiging masyadong maluwag sa kanila. Ngayon, pupunasan niya ang buong Summer. Pamilya sa balat ng lupa, walang iniiwan na bakas. Higit na karapat-dapat sa kamatayan si Randy, ngunit hindi siya dapat mamatay ng ganoon kadali. Binigyan ko ng pagkakataon ang Summers family na lumipat, at sapat na ang awa ko sa paggawa nito. Walang kahit katiting na init sa matalim na titig ni Paolo habang nagsasalita, malamig ang boses. Ngayon oras na para magbayad ka. Bayaran. Ngumisi si Randy. Ha? Who the F*** sake do you think you are? Hindi ka karapat-dapat na bayaran ang Summers family. Iyon ay maliban kung talagang sinusuportahan ka ng mga Tanner. Puno ng puot ang mukha ni Caleb habang nakaupo sa wheelchair. Nakakalungkot, ang mga basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging aso sa mga Tanner. Ipinagmamalaki ni Ashton, who cares if the Tanners are here? With Mr. Law on our side, we have no reason to fear the Tanners of Seavale. Nang marinig niya ang mga salita ni Ashton, si Morten ay labis na natakot at ang kanyang puso ay nanginag. Kung narinig iyon ng mga Tanner, hindi niya kakayanin ang kahihinatnan. Gayunpaman, nang makita ang hitsura ng paghanga mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, walang kahihiyang sinabi niya, oo, hanggat wala ang pinuno ng mga Tanner, ang lahat ng iba pang mga Tanner ay kailangang igalang ako.
Walang mga tanner na naroroon, kaya maaari siyang magyabang at magpalaki ng kaunti. Ang mga tanner. Ngumuso si Paulo sa panghahamak. Hindi ko kailangan ng tulong ng mga tanner para harapin ang maliliit na pritong tulad mo. Kahit wala akong tulong nila, madaling sirain ang isang maliit na pamilya tulad ng mga Summer. Ha! Banibiro mo kami. Mayabang kang bata, hindi mo alam kung gaano tayo kalakas. Gusto mong sirain ang Summers family. Panaginip ka pa. Lahat ay naghagis ng kanilang mga insulto. Nanunuya si Connor habang nakaturo kay Lancer at Hades. Pagkatapos, sinabi niya kay Paulo, bakit, sa tingin mo kaya mong sirain ang Summers kasama ang dalawang nobodies na ito? Bobo ka ba o nagpapanggap lang? Sa dalawang ito. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, unti-unting tumahimik ang kanyang boses dahil nakita niya ang tingin sa mga mata ni Lancer at Hades. Sila ay determinado, matalas, madilim, at puno ng dugo. Ang mga iyon ay hindi hitsura ng sinumang karaniwang tao. May kung anong takot ang nabuhay sa kanyang puso nang sabihin ni Connor kay Randy, Tay, tanggalin na lang natin ang lalaking ito ngayon. Kung magde-delay pa sila, may maaaring magpabago. Dahil dito, hindi na nila kayang maghintay pa. Sige. Tumango si Randy na may masamang tingin sa kanyang mga mata habang lumingon at sinabi kay Ashton, Mr. Birch, simulan mo na ang mga tauhan mo. Binuksan ni Ashton ang kanyang mga buko. Ako ay naghihintay para dito magpakailanman. Habang nagsasalita siya, iwinagayway niya ang kanyang napakalaking braso at sumigaw, mga kapatid. Kunin ang lalaking ito. Bago pa man siya makatapos magsalita ay naputol na siya ng sunod-sunod na matalim na busina. Anong nangyayari? Napalingon ang lahat. 7 itim na kotse na may mga plaka ng militar ang pumasok sa looban. Nangunguna ang 3 tangke, na kumikislap ang kanilang mga ilaw at bumubusina upang gumawa ng paraan. Samantala, sa likod ng mga sasakyan ay may mahigit 10 military green na SUV, na lahat ay puno ng mga army guard na armado hanggang sa ngipin. Pahina 52. Ano ito? Natigilan ang lahat sa Summers family dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong karaming prosesyon ng mga sasakyang militar. Nagulat si Ashton. Mr. Summers, kung maaari kang magpatawag ng napakalakas na puwersa, bakit mo ako tinawag para tumulong? Ito. Nanginginig si Randy. This isn't my doing. Mr. Birch, hindi ba ito ang koneksyon mo? Ngumiti ng mapait si Ashton. Kung magagawa ko iyon, bakit ko dadalhin ang 500 ruffians dito? Hindi ba hindi na kailangan? Nagpalitan ng tingin ang lahat. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung bakit dumating ang nakababahala na prosesyon na ito. Sa ilalim ng sobrang gulat na mga tingin ng karamihan, dahan-daang huminto ang 7 sasakyan sa pasukan ng Summers residence. Pagkatapos, sunod-sunod na bumukas ang mga pinto ng mga sasakyan. Ang unang bumaba sa isang sasakyan ay isang lalaki na tila nasa 30s. Nakasuot siya ng army attire sa military green, at mayroon siyang badge na may 2 bituin. Isa siyang bona fide lieutenant. Agad na napanganga si Connor nang makita siya. Hindi ba ito si Thomas Laxton, ang pinuno ng Playten sa Solaris Military District? Agad na naging mabagsik ang ekspresyon ni Connor nang iabot niya ang 2 kamay ng may paggalang at naglakad patungo sa lalaki. Pagbati, Teniente Laxton. Nagtaas ng kamay si Thomas at malamig na sinabi, no need for pleasantries. In case na hindi mo kilala kung sino ang kausap mo, I'm here to make introductions. Introductions. Napatulala ang lahat, hindi sigurado sa ibig sabihin ni Thomas. Bago pa sila makapagtanong, may isa pang bumaba sa pangalawang sasakyan at lumapit sa kanila. Sa pagkakataong ito, kahit si Connor ay walang ideya kung sino ang taong ito. Sa kanyang katayuan, maaari lamang siyang makipag-ugnayan sa mga taong ka-level ni Thomas. Gayunpaman, ang 3 starred na badge sa uniforme ng lalaki ay naging sanhi ng lahat sa pagkabigla. Sinabi ni Thomas sa mahinang boses, narito ang commander ng kumpanya ng Dragon Blade Elite Force sa Solaris Military District. Katatapos lang niyang magsalita nang bumaba na rin ang taga-ikatlong sasakyan. Ito ang battalion commander ng Solaris Military District. Isa pang tao ang lumabas mula sa ika-4 na sasakyan. Ito ang regiment commander ng Solaris Military District. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang susunod na tao mula sa ika-5 kotse. Ito ang brigade commander ng Solaris Military District. Habang nakikinig si Randy at ang iba pa sa mga pagpapakilala ni Thomas, natakot sila na halos umalis na ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan habang nanlamig ang kanilang dugo.
Di lahat ito ay prominent at makapangyarihang mga figure. Namumutla ang mukha ni Ashton habang hindi mapigilan ang panginginig. Mr. Summers, di may hawak bang military position ang sinuman sa pamilya? Hindi. Kulay ube ang labi ni Randy. Kung ang mga Summer ay may koneksyon sa hukbo, hindi ko hihilingin ang iyong tulong. Kung ganoon, may na-offend ka bang importante? Sa sobrang takot ni Ashton ay napaiyak na siya. Kahit na siya ay tinatawag na Reaper, ito ay halos para lamang takutin ang mga tao. Gayunpaman, sa katotohanan, siya ay isa lamang mas mataas na ranggo na ruffian na hindi nagawang ipakilala ang kanyang sarili sa labas ng mundo. Maaari niyang patahimikin ang maliliit na labanan at takutin ang ilang maliliit na prito, ngunit ngayong nakita niya ang tunay na makapangyarihang mga tao sa hukbo, agad siyang natakot. Kung tutuusin, muntik na siyang umihi sa pantalon niya. Samantala, si Connor at Caleb ay nanginginig din ng hindi mapigilan. Ano pong nangyayari, Tay? Nakasakit ba tayo ng isang kilalang tao sa hukbo? Ang ilang mga tao na nakatayo sa harap nila ay mula sa tenyente hanggang sa commander ng brigada, bawat isa ay may posisyon na nakakagulat na mas mataas kaysa sa huli. Naiiling na sabi ni Randy, pati brigade commander andito na. Na-offend ba natin ang isang division commander? Isang division commander. Posible ba iyon? Naramdaman ni Connor na basang-basa ang buong katawan niya sa malamig na pawis. Habang umiihip ang hangin, ang lamig ay umabot sa kanyang puso. Nang marinig niya ang kanilang usapan, malamig na ngumiti si Thomas. Kung gusto mong makakita ng division commander, nandito rin siya, nasa susunod na sasakyan. Habang nagsasalita siya, may bumaba sa pang-anim na sasakyan. Ang mga bituin sa kanyang badge ay malinaw bilang araw. Isa siyang koronel. Kabutihan. Lahat sa Summers family ay huminga ng malalim. Maging ang isang koronel ay nagpakita na, at ang lahat ay nabigla na ito ay nasusuka. Napakaraming kilalang tao sa hukbo ang nagtipon sa parehong oras at sa parehong lugar. Ang eksenang ito, na karaniwang nakalaan lamang para sa mga parada, ay lumitaw sa pasukan ng Summers residence. Pinunasan ni Caleb ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala habang sinasabi niya, Tatay, Connor, nasugatan ba ako ng husto? Na may nakikita ako dito. Nanginginig ang mga paa ni Connor. Hindi. Totoo ang lahat. Noon lang, napunta ang tingin ng lahat sa huling sasakyan sa likod. Isang koronel ang lumabas sa ika-6 na kotse. Hindi kaya general ang nasa huling sasakyan. Sampal. Isang malakas na sampal ang binigay ni Randy sa sarili na para bang tinutukoy kung nananaginip ba siya o hindi. Kasabay nito, ang mga gwardya ng hukbo at mga sundalo ay pawang tumalon mula sa mga jeep ng hukbo sa likuran ng prosesyon. Mahigpit nilang binantayan ang huling sasakyan, armado ng mga baril habang patuloy silang nanunood ng walang anumang blind spot. Nang makita niya iyon ay tila nakumpirma ni Randy ang kanyang mga hula. Dahan daw ang bumukas ang pinto ng kotse, at bumaba sa kotse ang isang magiliw na lalaking nasa katanghaliang gulang, kumikinang ang kanyang badge. Isang Major General. Hindi ba dapat ang General? Sa ilalim ng nagulat na mga tingin ng karamihan, ang Ginoo ay dahan daw ang lumapit sa kanila. Magalang na ipinakilala ni Thomas, ito ang hepe ng army ng Solaris Military District. Nang matapos magsalita si Thomas, naramdaman ni Connor na halos bumigay na ang kanyang mga binti sa pagluhod noon at doon. Gumamit siya ng hindi mabilang na koneksyon at pera para lang makilala ang isang leader ng Clayton na tulad ni Thomas. Ngayon, maging ang hepe ng hukbo ay nakatayo sa harapan niya. Takot siya na saysubog na ang puso niya. Samantala, mas kinilig si Randy sa mabilis na sunod-sunod na mga pangyayari. Pahina 53. Mula nang bumaba sa sasakyan ng Division Commander, isa lang ang naiisip ni Randy, kung ito ay masama para sa kanila, walang makakatakas sa kanila. Ngayon, maswerte na lang ang naramdaman niya dahil wala rito ang general. Kung hindi, ang mga kaganapan ngayon ay masisira ang mga tala sa kasaysayan. Naisip niya lang iyon nang marinig niyang sinabi ni Lancer sa mahinang boses, bakit wala si Lev Ignatov dito? Isa si Lev sa 8th Great Undernal Demons, ang general ng Solaris Military District. Matapos marinig iyon, sa sobrang takot ni Randy ay nakaramdam siya ng pulikat sa kanyang binti. How could this guy that Paulo brought with him so insolent? How dare he ask the Chief of Army about the General? Sino siya sa akala niya? Nanlilisik sa galit si Randy habang saway sa mahinang boses, how dare a ruffian like you talk to the Chief of Army like that? Are you asking for death? Katulad nito, parehong nagulat at galit si Ashton.
You senseless trash. Kung ikaw ang kampon ko, tinahi ko na yang bibig mo. Kahit na napansin ni Connor ang hindi pangkaraniwang tingin sa mga mata ni na Lancer at Hades, naisip niya na ang dalawang iyon ay palaban lamang na kinuha ni Paolo para takutin sila. Mahigpit siyang sumigaw, Peterman, saan ka nakakuha ng ganyang katangahang manlalaban? Kung ma-offend ang Chief of Army, huwag mong idamay ang Summers family sa iyong gulo. Sumangayon naman ang mga Summer. Oo, kung gusto mong mamatay, puntahan mo ang iyong kamatayan mag-isa. Huwag mo kaming idamay. Dahil natatakot siya na baka maakusahan din sila, lumingon si Randy kay Jim Holland at magalang na yumuko, nanginginig ang boses habang sinasabi, si Chief of Army, hindi namin kilala ang lalaking ito. Ang kaaway ng Summers family. Dinala siya ito ay isang kaaway na ayaw bumitaw. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, itinulak ni Jim ang kanyang salamin at sinabi sa malumanay na boses, isang kaaway na ayaw bumitaw. Oo. Gulat na tumango si Randy. You can deal with them whatever you want. Walang kinalaman dito ang Summers. Gayunpaman, nanigas siya sa sumunod na segundo habang tumatayo ang bawat balahibo sa kanyang katawan. Nasaksihan niya kung paano nakatutok ang mayor na general ng makarinig ng malutong na tunog ng pagpalakpak. Pagkatapos ay sumaludo siya kay Lancer at malakas na sinabi, Yes sir, Teniente General Lancer. Si General Ignatov ang namumuno sa mga sundalo sa peripheral. Understood, simpleng sagot ni Lancer na walang pakialam. Sina Randy, Ashton, Connor, at Caleb ay walang imak. Sa katunayan, ang bawat tao ay nabigla. At ang kanilang mga isip ay sumabog dahil dito. Saludo ba ang Chief of Army sa binatang ito? Hindi lang iyon, may nakita silang mas hindi kapanipaniwala. Ang mukhang malamig na binata na ito ay nakatayo sa likod ni Paolo sa lahat ng oras na ito habang tahimik na inaabot ang payong para sa huli. Paf! Tumalsik agad ang dugo sa bibig ni Randy. Dahil hindi niya kinaya ang labis na pagkabigla, nawala ng malay si Connor sa wheelchair habang umiikot ang mga mata. Anong nangyayari? Napakaputla ng mukha ni Ashton na parang naubos lahat ng dugo dito. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Teniente General Lancer. Ang lalaki, na kanina pa tahimik habang nakatayo sa likuran ni Paolo, ay walang iba kundi isang Teniente General. Walang ibang nakita si Connor kundi itim, at sa wakas ay nabawi niya ang kanyang pakiramdam pagkaraan ng mahabang panahon. Ay nalalayan niya ang nanginginig na si Randy habang takot na sinabi, Tay, ano po ang dapat nating gawin? Mukhang si Paolo ang nagpatawag ng lahat ng makapangyarihang tao na ito. Huminga ng malalim si Randy. Don't jump to conclusions. Hindi pa tayo sigurado. Determinado niyang tanong, Chief of Army, may isa hanggang isa malaman ang dahilan mo sa pagpunta sa Summers residence. Kailangan niyang malaman. Kahit mamatay siya, kailangan niyang malaman kung bakit. Sinabi ni Jim sa malakas na boses, nandito kami para ilipat ang Summers residence. Lumipat. Napatulala ang lahat. Bakit ang daming prominenteng figure sa army ang nagtipon dito para lang ilipat ang Summers residence? Biglang nakaramdam ng panginginig si Randy sa buong katawan niya. Bigla niyang naalala ang warning letter na ipinadala noon ni Paolo. Umalis sa summer residence sa loob ng 5 araw. Kung hindi, ako mismo ang pupunta doon para bayaran ka. Akala niya ay nagiging mayabang na si Paolo na nakakatuwa pa. Ngunit ngayon, ang kanyang kayabangan ay may kapangyarihan sa likod nito. Dahil hindi sila umalis sa Summers residence sa loob ng itinakdang oras, nagtipon si Paolo ng 7 makapangyarihang tao upang ilipat ang kanilang bahay para sa kanila. Basang-basa na ang buong katawan ni Randy sa malamig na pawis, dahil hindi pa siya natakot ng ganito sa buong buhay niya. Natakot siyang tumingin kay Paolo, walang tigil na nanginginig ang kanyang mga binti. Sino ba talaga siya, at paano siya magkakaroon ng isang Teniente General na nag-aabot ng payong para sa kanya? Hindi kaya. General siya. Galit na umiling si Randy sa pag-iisip tungkol dito. Imposible. Imposible talaga. Nasa 20s pa lang siya, paano kaya siya magiging isang esteemed general? Hindi ito makatuwiran. Lingid sa kaalaman ni Randy, naranasan ni Paolo ang libu-libong madugong labanan at napatay ang hindi mabilang na mga sundalo ng kaaway sa nakalipas na 10 taon. Siya ay nag-utos ng milyon-milyong elite sa mga pagkubkob at nakaligtas sa kawalan ng pag-asa sa kanyang sarili. Patong-patong ang mga sugat sa katawan niya. Ang kanyang mga pagsasamantala sa militar ay mas marami. Kung alam ito ni Randy, hindi siya maguguluhan.
Napalunok si Randy at sinabi kay Paolo, sino ka ba talaga? Isa ako sa mga Peterman. Ang kanyang malakas at matunog na boses ay mabangis na tumama sa kaibuturan ng puso ni Randy. Peterman. Malungkot ang ngiti ni Randy. No wonder. Parang ama, parang anak. Tumangala siya sa maulap na langit, may pamatak na luha mula sa gilid ng kanyang mata. Xavier, maaari ka na talagang magpahinga sa kapayapaan ngayon. Sa sandaling iyon, ang mga tagapagbalita kay Jim at ang iba pa ay gumawa ng tunog. 4th Armored Regiment mula sa 16th Regiment ng Solares Military District, nagtipon. 7th Artillery Regiment mula sa 16th Regiment ng Solares Military District, nag-assemble. 327th Infantry Brigade mula sa 14th Regiment ng Solares Military District. Assembled. 188th Motorcycle Brigade mula sa 14th Regiment ng Solares Military District, nag-assemble. Dragon Blade Elite Force mula sa Special Forces ng Solares Military District, nag-assemble. Ang tuloy-tuloy na mga ulat ay umusbong sa pasukan ng Somers Residence. Pahina 54. Kinagat ni Ashton ang kanyang mga labi at nagtanong, ilan ang tao dito? Mayroong 2 brigada at 12 tropa dito kasama ang Dragon Blade Elite Force, kaya dapat mayroong mga 50,000 tao dito. Tumigil sandali si Thomas at idinagdag, not to mention the 12 jet and the chopper in the air now. P5,000 tao. Napatingin si Ashton sa 500 elite na dala niya, halos mangilid ang mga luha niya. Sa harap ng 50,000 sundalo, ikinahiya niya kung gaano kalaki ang bilang ng kanyang mga tauhan. Sa katunayan, itinuring niya na ang kanyang mga tauhan ay maaaring malayo sa isang katugma para sa mga sundalo. Ito ba ay isang set-up, Caleb? Tinapik ni Ashton ang kanyang kondongan at nagtanong, hindi ko sana pinagdaanan ang lahat ng problema at ginawang tanga ang sarili ko kung alam kong siya ay isang malaking shot. Tumingin siya kay Paolo na may nakakaawang ekspresyon. Boss? Naparito lang ako dahil niloko ako ni Caleb. Wala akong balak na kalabanan ka. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at sinabing, tingnan mo. Ako ay isang taong may kapansanan ngayon. Ang aking kaliwang kamay ay baldado, kaya't maawa ka. Malamig ang tingin sa kanya ni Paolo at sinabing, nandito ka pa rin, kaya ihanda mo ang iyong sarili sa susunod na mangyayari. Nang muling magmakaawa si Ashton kay Kinglesey, biglang naramdaman ng lahat ang pagyanig ng buong mundo sa kanilang paligid bago nila narinig ang tunog ng mga tropa na nagmamarcha patungo sa direksyon ng Somers Residence. Lumalabas na ang mechanized infantry ay patungo sa karamihan kasama ang 3 tropa ng hukbo. Sa bawat hakbang na ginawa ng hukbo, ang Sommer family at ang puso ng iba ay lumalaktawan. Pagpasok pa lang ng mga sundalo sa kanilang pormasayon, 5 tangke ang pumila sa harap ng mga tao kasama ang isang tropa ng mga sundalo na nilagyan ng mabibigat na baril sa likuran nila. Samantala, itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga baril at kanyen sa Sommer family, handang magpaputok gamit ang kanilang mga armas at tangke na nasa posisyon. Sa isang salita mula sa Paolo, ang mga sundalo ay maaaring eye level na lang ang Somers residence sa ilang segundo. Samantala, labis na natakot si Connor sa nakikita niya kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan kaya nabasa niya ang kanyang pantalon. Sa kabila ng kanyang iginagalang na posisyon bilang vice-presidente ng Somers Corporation, natigilan siya sa pwesto habang tumutulo ang kanyang ihi sa lupa. Gayunpaman, ang nakakagulat na tanawin ay hindi natapos doon nang makitang umusok ang Somers residence. Di nagtagal, dahan-daang nagmarcha pasulong ang motorized infantry sakay ng 16 na armored vehicle, 50 off-road jeep, at 50 truck pa habang ang mga tropa ng artillery at ang mga tank ay nakasunod sa likuran. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa ay mas pinupuno nila ang hangin ng kanilang malakas na kalooban at determinasyon sa digmaan. Boom! Boom! Sa sandaling iyon, napaluhod ang lahat sa Somers family sa takot, kasama ang 500 elite, nakakatipon lang ni Ashton. Kasabay nito, ang kanilang mga mukha ay nakasulat sa lahat ng takot at takot, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanilang harapan. Kung tutuusin, dumating lamang sila upang suportahan si Ashton sa kanyang utos nang hindi inaasahan na hahawakan sila ng baril ng napakaraming sundalo. Dahil doon, ang lahat ay nabalot ng takot at desperado na umalis sa lugar, ngunit huli na ang lahat ng gusto nilang gawin ito. Habang ang Somers residence ay nakatayo sa hilaga at nakaharap sa timog, pinalibutan ng militar ang lugar, na papalapit dito mula sa kanluran at silangan.
Kaya, alam nilang wala na silang paraan para makatakas, at ang tanging taya nila ay tumakbo patungo sa plaza sa timog, ngunit nang gagawin na nila iyon, sinalubong sila ng 88 truck na may 155 mm howitzer bawat isa na tahimik. Naghihintay sa kanila sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na ang kanilang tanging ruta ng pagtakas sa timog ay selyado. Habang ang iba sa kanila ay nawalan ng malay dahil sa takot, ang iba naman ay naiihi ang kanilang pantalon sa sobrang takot. Habang ang parisukat ng Summers residence ay puno ng takot at pangamba na parang buhay na impyerno, nanginginig si Randy na parang dahon sa harap ng nakakatakot na eksena. Kung tutuusin, hindi pa siya tinutukan ng napakaraming baril ng sabay-sabay, na sa tingin niya ay sobra-sobra na para sa kanya kahit na siya. Itinuturing ang kanyang sarili na isang matapang na tao. Will move? Nang ikinuyom niya ang kanyang mga labi para humingi ng awa, ang kanyang boses ay agad na nalunod sa isang nakakabinging dagandong bago siya nakarinig ng huni sa kanyang mga tainga. Lumipad na pala ang 12 fighter jet sa Summers residence sa itaas ng ulo ng lahat. Pagkatapos nito, isang helicopter ang lumabas mula sa likod ng puting usok, na nagdulot ng pag-ikot ng hangin sa kanilang paligid na parang isang nakakatakot na buhawi na malapit ng tanggayan ang lahat at ang lahat ng pag-aari ng Summers family. Sa sandaling iyon, si Randy at ang kanyang mga tao ay nanghina sa kanilang mga tuhod at lumuhod, sumuko kay Paulo. Samantala, sinampal ni Ashton ang sariling bibig at umiyak, "Kasalanan ko ito, boss. Wala itong kinalaman sa akin. Si Caleb ang nagbayad sa akin para gawin ito." Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, ang 500 lalaki sa plaza ay agad na lumuhod sa kanilang mga tuhod. Habang ang ilan sa kanila ay humihingi ng awa, ang iba ay umiyak at yumuko kay King Gilsey na naawa sa kanilang buhay. Sa kabilang banda, naramdaman ni Randy na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nang makita niyang lumuluhod ang mga tao, ang kanyang mukha ay namutla na parang puting kumot. Ito na ba ang katapusan ng Summers family? Wala na bang ibang magliligtas sa atin mula sa mga halimaw na ito na may mga baril at kanan? Sa sandaling iyon, si Randy ay napuno ng pagkakasala at kawalan ng pag-asa, na wala nang makitang paraan sa kanyang dilema. Sa likod ng kanyang mga braso, malamig na itinuon ni King Gilsey ang kanyang mga mata sa mga taong nakaluhod sa kanyang harapan. "Dapat kanina pa kayo nakaluhod. It's too late for that now." Sa sumunod na segundo, nakiusap si Randy kay Paulo na ipakita sa kanya ang pagpaparaya at awa habang nanginginig mula ulo hanggang paa. "Maawa ka sa Summers family, Paulo. Ipinapangako ko na hindi na tayo muling magpapakita sa kostya." Samantala, nagpatuloy si Connor sa pagyuko kay Paulo habang nagmamakaawa. "Please, Mr. Peterman. Maawa ka sa amin at palayain mo na kami." Pagkatapos ay tinuro niya si Caleb at ngumisi, "Siya iyon. Siya ang nagpilit kay Miss Ansley. Patayin siya at iligtas ang iba pang mga tao mula sa Summers family." Iritado namang kinagat ni Caleb ang labi. "Ikaw ang may ideyang iyon, kaya bakit ako ang magiging? Sinong mamamatay?" Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Randy. Kay kasalanan ni Connor ang lahat. Sa pag-aakalang may kapansanan pa rin si Connor, naisip niya na dapat niyang subukan kung isakripisyo lang ang lalaki para mailigtas ang buong Summers family. Ang iyong sakripisyo ay isang maliit na halaga na dapat bayaran para sa higit na kabutihan ng lahi ng ating pamilya. Nang marinig iyon ni Caleb, tumilapon siya sa wheelchair at gumapang sa paanan ni Paulo, malungkot na nagmamakaawa sa huli na patawarin siya. "I'm sorry. Nagkamali ako. Ipinapangako ko na hinding-hindi ko na muling titigilan si Miss Ansley. Please, please." Ang kanyang walang pag-asa na boses ay nagdulot ng panginginig sa mga tinek ng lahat sa Summers family. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang isa sa mga tropa, na gumawa ng daan para sa isang daanan na sapat para madaanan ng sasakyan. Ilang sandali pa, huminto ang isang pulang sedan sa labas ng Summers residence, kung saan lumabas sa sasakyan ang isang general sa kanyang uniforme ng militar na may 2 bituin sa kanyang balikat. Lumapit siya kay Paulo at sumaludo sa kanya. "Ares! Lahat ng unit mula sa Solaris Province ay nasa posisyon, at handa kami para sa iyo." Utos. Pahina 55. Nang makita ni Thomas at ng pinuno ng hukbo na si Jim ang lalaki, tumayo sila ng tuwid dahil ang lalaki ay walang iba kundi ang general ng Solaris Military District Lev. Sa sandaling narinig ni Randy kung paano tinawag ni Lev si Paulo, nabigla siya sa mga salitang iyon, na sinundan ng isang paghigong na pumupuno sa kanyang ulo. "Ares!
Siya ba ang alamat na nakipaglaban sa mga laban upang protektahan si Kostya at mapanalunan silang lahat? Sa isiping iyon, napigilan ni Randy ang kanyang pag-aalinlangan na naging dahilan upang hindi niya tanggapin ang katotohanan na si Paolo ang mabangis na mandirigma na pinarangalan sa titulong iyon, si Ares. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi ang kapangyarihan at impluwensya ni Paolo kung isa sa alang-alang ang katotohanan na siya at ang kanyang mga tao ay napapaligiran ng libu-libong unit ng militar. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang hindi kasiya siyang katotohanan ng may pagmamakaawa. Ares. Ang lahat ay nakaramdam ng pagkagulat gaya ni Randy. Please, Ares. Maawa ka sa amin. Ares. Sa sandaling iyon, walang sino man ang may lakas ng loob na itulak muli ang kanilang kapalaran habang lahat sila ay lumuhad at sumuko, na nakikiusap kay Paolo na iligtas sila. Biglang, ilang malalakas na putok ang yumanig sa lupa at huminga ang lahat ng magpaputok ang mga baril sa langit. Sa nakikitang iyon, pakiramdam ni Randy ay halos atakihin siya sa puso, namumutla ang mga labi, para siyang nasusuka. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Connor ang kanyang ama at takot na nagtanong, ano ang kahulugan nito? Sinusubukan ba nilang durugin tayo at gawing abo? Hindi. Malamig na tinitigan ni Paolo ang mga taong iyon. Isipin mo itong iyong bagong housewarming, na regalo. Ang lalaki pagkatapos ay humakbang pasulong at tumingin kay Randy na nakaluhod sa lupa, yumuko at idinagdag, kung tutuusin, lahat kayo ay lilipat na sa bago ninyong tahanan impyerno. Kaya, hindi ba tumawag para sa isang pagdiriwang? Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, tumayo siya ng diretso sa harap ng lumuluha na karamihan at tumangala sa langit. Pare! Inay! Nakikita ba ninyo ito? I'm back! Sisiguraduhin kong ipapadala sa impyerno ang lahat ng nakasakit sa inyo at muling itatayo ang pamilya Peterman. Nang matapos ni Paolo ang kanyang mga salita, ang madilim na ulap at ang malakas na hangin ay nawala kahit papaano bago ito napalitan ng maaliwalas na kalangitan na sinamahan ng maliwanag na sikat ng araw. Sa sandaling tumila ang ulan. Hinubad ni Lancer at Hades ang kanilang itim na kapote, na ipinakita ang dalawang Golden Star Badge sa kanilang mga balikat. Nakatayo sa likod ni Paolo kasama si Lev, nagbigay sila ng nakakatakot at mapang-ipang aura. Sa pagkakataong iyon, buong kabab ang loob na iniharap ni Jim ang gown na matagal nang inihanda at para kay Ares kay Paolo, na binaliktad ito sa kanyang likod at isinuot. Ilang segundo pagkatapos niyang isuot ang balabal, ang 7 Golden Star Badge ay kumikinang sa balikat ni Paolo sa maliwanag na araw, na ginawang ang lalaki ay tila siya mismo si Ares, ang Diyos ng digmaan. Sa sandaling iyon, ang lahat sa militar ay nakaramdam ng pagtaas sa kanilang moral nang ipahayag nila ang kanilang paghanga kay Paolo sa pamamagitan ng pagsigaw, Ares, ang Diyos ng digmaan. 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 Habang ang saya ng mga sundalo ay umalangaw-ngaw sa hangin at kinuha ang kapaligiran sa kanilang lakas, ang lahat ng iba sa Summers family ay nadama na parang iniwan sila ng kanilang mga kaluluwa, natagpuan ang kanilang mga sarili sa bingit ng pagkawala ng kanilang malay dahil sa kanilang labis na takot. Randy Summers, Connor Summers, Caleb, mga tag-araw, Kayla Reed, Ashton Birch. Isa-isang tinawag ni Paolo ang mga pangalan na iyon, na para bang ang mga binanggit ang mga pangalan ay itinadhana na magwakas sa lalong madaling panahon habang ang kulay ay nabura sa kanilang mga mukha. Iyan ba ang tinig mula sa impyerno? Ibig sabihin, ang ating wakas ay malapit. Caleb, inaamin mo ba ang kasalanan mo sa pagpipilit mo sa kapatid ko, si Yulie? Connor, ikaw ang nag-udyok sa iyong mga tao na magplano laban sa akin. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Kayla, nagsisisi ka bang binubuli mo ang iyong mga kasamahan ng mayabang? Ashton, meron. Natuto ka sa pagkakamali mong apihin ang mahihina ngayong nakatitig ka sa kamatayan sa mukha. Hindi nagtagal, ibinoling ni Paolo ang kanyang atensyon kay Randy at idinagdag, Randy, ikaw ang nasa likod ng apoy na pumatay sa aking mga magulang 17 taon na ang nakararaan habang pilit mong inaangkin ang lupain ng pamilya Peterman bilang sa iyo. Sa mga magulang ko sa kabilang buhay. Nang marinig ng mga taong iyon ang mga salita ni Paolo, lahat sila ay nabigla dahil sa pag-iingay sa kanilang mga ulo at ang panghihinayang sa kanilang ginawa sa nakaraan. Di nagtagal, bumaling si Caleb kay Paolo, mahinang humingi ng tawad sa kanya. Kasalanan ko ang lahat. Akin ang lahat. Kasalanan. Paliwanag naman ni Randy sa malungkot na boses, Paolo. Ares, please hear me out.
Hindi ko pinatay ang mga magulang mo. Hindi ako ang may gawa niyan. Anong ibig mong sabihin? I was just a little pawn for someone much bigger back then. Ang sinabi lang sa akin ay linisin na lang ang gulo pagkatapos gawin, so I was actually nothing more than an underling who merely following his orders. Napapikit si Paulo. That makes you accomplice anyway. Sabihin mo sa akin kung sino pa ang involved, at gagawin kung hindi gaanong masakit ang pagkamatay mo. Wala talaga akong ideya. Nagpatuloy si Randy sa pagyuko sa paanan ni Paulo. Sinabi nila sa akin na alagaan na lang ang mga bangkay at siguraduhing walang maiiwan na trail. Pagkatapos noon, binayaran nila ako ng 1,000,000 at ibinigay sa akin ang lupang ito. Iyon lang ang alam ko. Biglang parang may naisip si Randy na makapagliligtas sa kanyang buhay at idinagdag, ang mga bangkay. Alam ko kung saan inilibing ang mga magulang mo noon. Mount Rockwick iyon. Saan ang lugar na iyon? May simbahan sa paanan ng burol, at ang mga labi nila ay inilibing sa likod mismo ng simbahan na tinatawag na Street Savior. Pagkatapos ay maayang tumingin si Randy kay Paulo at sinabing, sinabi ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, kaya't mangyaring iligtas ang Summers family. Si Paulo glacially looked back to Randy and Bart, spare you all. Iniligtas mo ba akong lahat at ang pamilya ko noon? 5 taong gulang pa lang ako nang masaksihan ko ang pagpugot ng ulo ng aking mga magulang sa apoy. Ngayon lang nawalan ako ng mga magulang at tahanan na gusto mong pakitaan kita ng awa. Nang marinig ni Randy ang bawat salita ng lectire at pagsaway ni Paulo, naramdaman ni Randy ang kanyang puso na puno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Sa kaibuturan niya, alam niyang hinding-hindi na bibigyan ni Paulo ng pangalawang pagkakataon ang Summers family at pinagsisikapan niyang tanggapin ang kapahamakan ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, huminga ng malalim si Paulo at pinakalma ang sarili mula sa labis na galit, ibinoling ang atensyon kay Lev. Sige, tama na. Sabihin sa iyong mga tauhan na ikulong ang 500 compound na ito sa istasyon ng pulisya sa Cleopolis para sa investigasyon. Siguraduhing walang hindi mapaparusahan. Alam na ang mga kriminal na record ng kanyang mga tao ay matutuklasan at gagamitin laban. Sa kanila, sigurado si Ashton na makukulong sila ng hindi bababa sa 10 taon kung dadalhin sila sa istasyon ng pulisya. Boss! Nagsimulang umiyak si Ashton. I'm just a guy who happened to be caught in the collateral damage. I understand you're after the Summers family, but I've been set up. Dahil natipon ang lahat ng kanyang mga tauhan para sa okasyon, nag-aalala siya na siya ay magiging pinuno ng manggugulo na walang sinumang mag-uutos kung ang lahat ng kanyang mga compound ay ipapadala sa bilangguan. Sa pamamagitan ng pagkatapos, hindi na kailangang gumawa ng hakbang si Paulo laban sa kanya dahil siya ay magiging isang wanted na tao sa kanyang mga kaaway sa underworld. Kaya naman, umiyak si Ashton at malungkot na gumapang patungo kay Morten. Morty, please do something. Ayokong mamatay. Sa kabilang banda, saglit na nag-alinlangan si Morten na may pagtataka sa mukha at inilipat ang tingin kay Paulo. Ares, para sa kapakanan natin noon, pakiusap. Bago natapos ni Morten ang kanyang mga salita. Masungit na tanong ni Paulo sa nauna, na nagtatanong, ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito? Nagmamakaawa sa akin na kawan sila. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa lahat ng ito? Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na si Morten ay hindi paparusahan para sa pakikipagsabuatan sa Summers family. Ikaw. Galit na pinabulaanan ni Morten si Paulo. Ako ay isa sa mga pinakarespetado at iginagalang na mga tao sa underworld. Maaaring ikaw ang Diyos ng digmaan, ngunit hindi mo maaaring abusuhin ang iyong kapangyarihan. Hindi ka ba natatakot na mapunta sa maling panig ng lahat ng iba pa sa underworld? Sino bang may sabing paparusahan kita bilang God of War? Tumugon si Paulo ng isang glacial na ngiti at kinuha ang Northern Draken Tag ng mga Tanner, sumisigaw, narito ang Northern Draken Tag. Ngayon, lumuhad ka sa harap ko. Pahina 56. Makalipas ang ilang segundo, lumuhad si Morten dahil hindi siya nang ahas na suwiin ang Northern Draken Order ng Tanner family. Kung hindi, siya ay magiging isang wanted na tao sa buong mundo ng underworld. Samantala, nakita si Ashton na nanlalaki ang mga mata sa takot. Hindi ba ang Northern Draken Tag ay nabibilang sa binibini ng mga Tanner? Ibig mong sabihin, Paige. Ang ngiti ni Paulo ay hindi kaligayahan kundi pangungutya. Si Henrik mismo ang nagbigay sa akin ng utos.
Sa sandaling marinig ni Morten ang pangalan ni Henrik, laking gulat niya kaya napinsala nito ang kanyang kalusugan at naging sanhi ng pagsusuka ng dugo mula sa kanyang bibig. Kasabay nito, ang kanyang mukha ay nakasulat na may malungkot na ekspresyon na sinamahan ng nakakakilabot na dugo na tumutulo mula sa kanyang mga labi. The asterisk man you. Ashton. I have you to thank for getting myself in so much trouble. Pagkakawala ng buntong hininga, pumikit siya at tila sinipa ang balde. Pagkatapos, itinuon ni Paulo ang kanyang mga mata sa karamihan at gumawa ng mahigpit na anunsyo. Mula ngayon, ang lahat mula sa Summers family ay ipapatapon sa labas ng kostya at hindi na muling tatango sa bansang ito. Nang marinig ang malupit na anunsyo ng lalaki, lahat sila ay napaiyak, nagdadalamati sa pagbagsak ng Summers family. Sa loob ng ilang segundo, lumipat sila mula sa mga sosyalidad tungo sa mga proletaryado, na malapit ng mamuhay ng miserable. Kung walang pera at network, ang mga tao mula sa Summers family ay malamang na magpupumilit na mabuhay sa ibang bansa. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Paulo na utusan ang mga opisyal at pinuno ng Platen na alisin ang lahat mula sa Summers family. Kasabay nito, si Ashton, kasama ang 500 ng kanyang mga tauhan, ay dinala sa himpilan ng pulisya sa Cleopolis para sa karagdagang investigasyon. Sa sandaling iyon, ang Summers residence ay naging desolated at walang laman, na kung saan ay isang ganap na kaibahan sa masikip na tanawin nito ilang sandali bago. Ang araw na iyon ay minarkahan ang pagbagsak ng Summers family, na itinatag sa Cleopolis ng higit sa isang dekada. Sa kabilang banda, walang pag-asa na ipinikit ni Randy ang kanyang mga mata, iniisip ang hindi inaasahang kapahamakan ng kanyang kapalaran at ng kanyang pamilya dahil sa desisyon na ginawa niya 17 taon na ang nakakaraan. Dahil sa labis na pagsisisi at pagkakasala, mas gugustuhin niya mamuhay ng mahirap at miserable kaysa tanggapin ang alok na alagaan ang mga labi ng mga magulang ni Paulo kung bibigyan lamang siya ng pangalawang pagkakataon. Habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit napakahalaga para sa isang tao na mamuhay ayon sa kanyang konsensya. Pagkatapos ng lahat, ang hindi nakuha na panandaliang mga pakinabang ay hindi katumbas ng pangmatagalang sakit. Sa sandaling iyon, naiwan ang Summers residence kasama sina Randy, Connor, Caleb, Kayla, Ashton, at Morten. Samantala, malamig na tinitigan sila ni Paulo at sinabing, "Now, it's finally time for payback." Sa sandaling marinig ang kanyang mga salita, ang 6 sa kanila ay nanginginig na parang dahon at nagpupumilit kahit na makahanap ng lakas ng loob na humingi ng awa sa lalaki. Hades, may dala ka bang dahamang poison pill? Sa katunayan, ang dahamang poison pill ay isang gamot na naimbento sa isang biochemical department sa Collier Island. Bagaman hindi nakamamatay ang lason nito, maaari itong magdulot ng matinding sakit sa biktima nito, na kumain nito, na nagpapaliwanag sa madalas nitong paggamit sa mga interogasyon at pagpaparusa. Tumango si Hades. Lagi kong dala yan. Pakitikman ng kaibigan nating si Caleb. Oo naman. Sumagot si Hades na may affirmative hum at pilit na binuka ang bibig ni Caleb bago itinapon dito ang pulang tableta. Umubo ng marahas, sinubukan ni Caleb na isuka ang sarili habang umiiyak na sumigaw sa takot, "Ano ang ipinasok mo sa aking bibig?" With a glacial look on his face, Paulo answered, "Hindi ba ito ang pinakain mo kay Yulie? Ipapatikim ko sa iyo ang sarili mong gamot ngayon. Please." Bago pa matapos ni Caleb ang kanyang sasabihin, biglang may nakasulat sa mukha niya na may nakakatakot na tingin. Sa sumunod na segundo, tinakpan niya ang kanyang tiyan at bumagsak sa lupa sa matinding paghihirap. Ang sakit ng tiyan ko. Namumugto ang kanyang mga mata, nakita ang kanyang bibig na may dugong tumutulo mula rito, para siyang vampira na sumisipsip ng dugo. Caleb. Nadurog ang puso ni Randy nang makita ang masakit na tingin ng anak. Pagkatapos noon, ibinaling ni Paulo ang atensyon kay Ashton at nagtanong, "Di ba sinabi mo lang na gusto mong tahiin ang bibig ni Lancer?" Nang marinig iyon ni Ashton, nanginginig ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga ngipin ay nag-igting kaya hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Di nagtagal, binigyan ni Paulo si Lancer ng isang utos, na tinanggap ng huli at isinagawa tulad ng sinabi. "Sampilin mo ang bibig niya hanggat kaya mo." Ilang sandali pa, ang masakit at nakakakilabot na sigaw ni Ashton ay narinig ng lahat ng naruroon habang walang awang at walang humpay na sinampal ni Lancer ang kanyang bibig. Nang makita ang marahas na eksena, natakot si Randy at ang iba pa kaya nagsimula silang magbasa-basa at magkawatak-watek. Samantala, sumigaw ng malakas si Kayla at nakakaawa na humingi ng awa.
Please spare my life. Babae lang ako. Ayokong mamatay. You know what? I'm going to grant you your wish. Sinaman ng tingin ni Paolo ang ginang, sabay pidyo sa pag-iyak at sana ay tumingin sa lalaki habang hinihintay ang kanyang sagot. Pagkatapos, nag-flash siya ng glacial na ngiti at sinabing, maaari na kayong anim na bumalik sa Summers residence. Ano? Si Randy at ang iba pa ay nakitang may pagdududa sa mga mukha, iniisip kung makakatakas sila sa tila ikapahamak ng kanilang kapalaran. Ano pang hinihintay mo? Tanong ni Paolo, are you guys waiting for me to kill you all? Sure. Lilipat na tayo agad. Papasok ulit tayo. Si Randy ay bumangon at pasuray-suray na pumasok sa summer residence kasama ang kanyang anak na si Caleb. Sa kabilang banda, si Connor at Ashton ay bumalik sa kanilang nanginginig na mga paa at pathetically tumakbo sa gusali sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Pagpasok pa lang nila sa pinto, umiyak silang anim at buong pasasalamat na nagpasalamat sa kanilang kapalaran sa pagiging mabait sa kanila. We survived. Hindi tayo mamamatay. Sa sobrang tuwa pa lang ay nagdiwang sila, biglang inutusan ni Paolo ang kanyang mga tauhan na humakbang palayo sa Summers residence at ikanaway ang kanyang kamay. Isara ang pinto at magpaputok ng mga kanyan ngayon. Pahina 57. Nang makitang isinara ng mga sundalo ang pinto sa labasan ng Summers residence, halos agad-agad na pumunta si Randy at ang iba pa mula sa langit sa lupa patungo sa impyerno sa lupa. Sa sumunod na segundo, nagpaputok ang mga bala at kanyon mula sa lahat ng direksyon sa Summers residence, kasabay ng pag-ulan ng mga putok mula sa mga jet sa itaas ng gusali. Sa loob ng ilang segundo, nagliyab ang gusali kasabay ng pag-boom ng bombardment sa paligid at dahan-daang naging abo ang istruktura. Samantala, nagningning ang mga mata ni Paolo nang pagmasdan niya ang nagliliyab na apoy na lumalamon sa Summers residence. Pagkatapos ng lahat, natapos ang pamilya Peterman nang masunog ito sa apoy 17 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, para kay Paolo, ang mga apoy na nagninanga sa Summers residence ay minarkahan lamang ang muling pagsilang ng pamilya Peterman. Gayunpaman, lumapit si Hades sa kanya at magalang na ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Ares, I'm afraid we can never cover what happened today, considering how it turned out. For that, you might. Alam kong ano ang inaalala ni Hades. Sumagot si Paolo, sabihin sa publiko na ang pagbagsak ng Summers family ay dahil gumawa sila ng pagtataksil, na hindi mapapatawad. Walang banggitin tungkol sa pamilya Peterman. Naiintindihan mo, Ares. Ipapakalat ko sa mga tauhan natin ang gusto mo. Habang umaatres ang mga sundalo pagkatapos noon, ang pambobomba ay nagdulot ng kaguluhan sa mga bystanders na nanunood mula sa malayo at iniisip kung ano ang nangyayari. Kaya naman, nakita ni Hades kung bakit gusto ni Paolo na ipakalat niya ang salita sa lalong madaling panahon dahil iyon lang ang paraan para pigilan ang pagkalat ng anumang hindi totoong tsismis. Samantala, nakatayo si Paolo na nasa likod mismo ng kanyang likuran ang kanyang mga kamay na nakatingin sa mga labi na nasusunog. Ngayong naalagaan na ito, oras na para bisitahin ko ang Mount Rockwick para hanapin ang mga labi ng aking mga magulang. Kinabukasan, naglakbay si Paolo sa Mount Rockwick, na isang sikat na lugar na puno ng mga turista sa Cleopolis. Pagdating ni Paolo ay sinalubong siya ni Leroy na kanina pa naghihintay sa kanya. Sa sandaling nakita nila ang isa't isa, tinapik ni Paolo ang balikat ng kanyang kaibigan at nagtanong, so, kumusta ka na ba nitong mga nakaraang araw? Napangasiwaan mo na ba ang iyong trabaho sa ilalim ni Daniel? Napakamot ng ulo si Leroy at sumagot, si Vice President Robinson ay medyo mabait sa akin. So, I guess I'm lucky to work for Collier Group because it's definitely better than working as a security guard back at the model agency company. Gusto kong magtayo ng sementeryo para sa pamilya Peterman, at gusto kitang pamahalaan. Ano ang sasabihin mo? Sa tingin mo kaya mo? Tanong ni Paolo. Matapos tanggalin ang Summers family, nais niyang magtayo ng isang sementeryo sa lupain kung saan itinayo ang Peterman Manor upang parangalan ang kanyang yumaong mga magulang. Gayunpaman, hindi niya nais na ang kanyang pagkakakilanlan bilang Ares ay may ugnay sa pamilya Peterman, kaya nagpasya siyang hayaan si Leroy na asikasuhin ang bagay sa pamamagitan ng pagkuha ng lupa bilang isang misteryosong mamimili na magtatayo ng Peterman Family Cemetery. Oo naman. Nag-react si Leroy na may excited na ekspresyon sa mukha. This is my first mission after joining Collier Group. I swear I'll do my best to complete it successfully. Mabuti. Ngumiti si Paolo.
Pero may isang bagay akong gusto mong malaman. I'm in a very sensitive position after everything that happened, so you will not make yourself known as a part of Colliry Group. Instead, you'll be known as my assistant, Mr. Johnson. Naiintindihan ba iyon? Nagtagal si Leroy sa pagmumuni-muni bago niya nahawakan ang intensyon ni Paulo. Sandali lang. Are you trying to dissociate Peterman Family Cemetery from Colliry Group? Eksakto. Tumango si Paulo. Sa katunayan, gusto niyang tiyakin na malinaw na iginuhit ang mga linya sa pagitan ng militar, Colliry Group, at ng Peterman family para hindi sila magmukhang magkakaugnay. Kung hindi, maaari niyang ipagsapalaran ang paglantad ng kanyang pagkakakilanlan sa kanyang mga kaaway at gawin ang kanyang sarili na isang nakaupong pato. Sige, naiintindihan kita. Dagdag pa ni Leroy, I'm your assistant from now on at walang kinalaman sa Colliry Group, boss. Tinapik ni Paulo ang kanyang balikat at sumagot, good. Let's go now. We need to meet up with the person in charge of Mount Rockwick. Samantala, si Jerick Kidman, ang manager ng ang Departamento ng Turismo ng Mount Rockwick, ay abala sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa online dating sa kanyang opisina, na inilagay ang kanyang dalawang paa sa mesa. Bigla siyang nagalit nang may kumatok sa pinto at sa frustration ay ibinaba niya ang phone niya. Sino nandyan? Itinulak ni Leroy ang pinto at binati ang manager. You must be Mr. Kidman, the manager of the tourism department at Mount Rockwick, right? I have a proposition I'd like to offer you. Nang sukatin sina Leroy at Paulo, na nakatayo sa likod ng una, sinubukan ni Jerick na paalisin sila ng walang pasensya. Dapat ay sumulat ka ng isang panukala at nagsumite para sa pag-aproba bago ka pumunta dito, kaya bakit hindi kayong dalawang brats na tumakbo at maglaro sa ibang lugar? Kapag nagsasalita siya, hindi man lang siya nag-abalang alisin ang mga paa niya sa desk. Pagkatapos ng lahat, nakita niyang katawa-tawa para sa dalawang kabataang lalaki sa kanilang 20s na lumapit sa kanya na may panukalang gagawin sa Departamento ng Turismo ng Mount Rockwick. Gayunpaman, tila hindi nababahala si Leroy sa inasta ni Jerick. Sa halip, seryoso siyang tumugon at sinabing, sa lalong madaling panahon, isasama ko ang construction team para simulan ang kanilang trabaho sa palibot ng street Savior Church. Kaya pumunta lang ako dito para ipaalam sa iyo dahil magpapatuloy tayo sa ating desisyon na mayroon man o walang pag-aproba. Ano bang pinagsasasabi mo? Napaupo ng tuwid si Jerick sa sandaling iyon. Kung walang pag-aproba ng autoridad, hindi ka pinapayagang dalhin ang iyong construction team. Itinuro niya si Leroy at sinimulan siyang sumbatan ng marahas. Binabalaan ko kayong dalawa. Mas mabuting kalimutan ninyo ang anumang nakakatawang negosyo ng unggoy na nasa inyong isipan at mawala. Ang Mount Rockwick ay isang ari-arian na pag-aari ng pamilyang Jacob mula sa Cleopolis. Kaya, kung ako sa inyo, gagawin ko, huwag kang humingi ng gulo sa pamamagitan ng paggawa ng anumang kalokohan. Ang pamilya ni Jacob. Sila na naman. Kinunot ni Paulo ang kanyang kilay, na kinukondena ang mga taong iyon sa kaibuturan ng mga ito dahil sa pagsira sa kapalaran ng Nevia Department Store sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang kapital. Napakaliit ng mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Paulo ang pag-vibrate mula sa kanyang telepono at tiningnan ito, kung saan inilipat niya ang kanyang tingin kay Jerick at sinabing, nandito na ang construction team, kaya kailangan kong lumayo para masubaybayan ang kanilang pag-unlad. Kung interesado ka, palagi kang welcome na sumama, Mr. Kidman. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, si Paulo ay direktang umalis. Hoy! Tumigil ka nga dyan. Napuno ng malamig na pawis ang noo ni Jerick nang marinig ang sinabi ni Paulo. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos marinig ang tugon ni Paulo ay napagtanto niyang hindi ito isang parody. Pagkatapos, agad niyang isinuot ang kanyang leather na sapatos at inayos ang kanyang kasuotan ilang sandali bago siya nagmamadaling sumunod sa likuran ni Leroy at Paulo. Kung sino man ang manggahas na magsagawa ng anumang gawaing pagtatayo sa Mount Rockwick, ito ang magwawakas ng aking karera. Tumatakbo patungo sa street Savior, inabot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang nasasakupan sa takot na paraan. Bilisan mo. Ipunin mo lahat sa street Savior Church. May nagtatangkang manggulo doon. Sa oras na dumating si Jerick sa street Savior at hingal na hingal, natanto niya na ang bagay ay naging mas seryoso kaysa sa naisip niya. Nakita niya ang simbahan na napapaligiran ng mga construction hoardings nang hindi inaasahan na mangyayari ito ng ganoon kaga.
Kasabay nito, isang dosenang construction vehicle ang nakitang nakahanay sa paanan ng burol, habang ang ilang mga tow truck ay tila natatakpan ng mga debris ng entrance ng lugar. Kaya naman, masasabi ni Jeric na ang mga truck ay malamang na bumangga sa pasukan sa pamamagitan ng puwersa. Pahina 58. Sa pagkakataong iyon, tanging ingay lang ang maririnig ni Jeric sa kanyang ulo, hinihiling na sana ay construction work lang talaga dahil sa tingin niya ay papapantayan ni na Paulo at Leroy ang buong Mount Rockwick. Hay nako! Nababaliw na ako. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang telepono sa isang takot na paraan, sinusubukang tawagan si William ng pamilyang Jacob, na namamahala sa Departamento ng Turismo ng Mount Rockwick. Hello, Mr. Jacob. Malaki ang problema namin ngayon. May nangyayaring hindi maganda dito sa Mount Rockwick. Please come here and see for yourself. May dalawang lalaki dito na nagsisikap na magsagawa ng construction work, sa kabila ng babala ko. Sila kahit isang dosenang sasakyang pangkonstruksyon ang dala nila, oo, hindi ko alam kung sino sila, kaya't nakikiusap ako sa iyo na pumunta dito at tingnan ito mismo. Nang ibaba na ni Jeric ang tawag ay bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay galit siyang lumapit kay Leroy at pinagbantaan siya. Hoy bata, wala akong pakialam kung sino ka, ngunit kung ayaw mong magkaroon ng malubhang problema, mas mabuting umalis ka na kasama ang iyong mga tao. Dahil papunta si Mr. Jacob dito ngayon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Leroy ang banta ng manager. Sa halip, ibinoling niya ang kanyang atensyon kay Paulo at magalang na nagtanong, kailan tayo magsisimula sa ating trabaho? Tiningnan ni Paulo ang dosenang mga lalaking may helmet na pangkaligtasan at sinabing, bago ka pumunta rito, naniniwala akong naunahan ka na ng iyong superior sa iyong misyon ngayon, na hukayin ang hinahanap ko mula sa lupa. Hindi na kailangang sabihin, ang tinutukoy ni Paulo ay ang mga labi ng kanyang yumaong mga magulang. Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, ang bawat construction worker ay tumugon ng sabay-sabay sa isang malakas at apirmatibong ugong. Oo, Ginoo. Samantala, nabigla si Jeric sa kanilang dumadagindong na boses at hindi masusupol na lakas, na nagpaisip kung sila ba ay mga construction worker o sundalo. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang dosenang empleyado na nagtatrabaho sa Mount Rockwick, kasama na ang mga tour guide, security guard, waiter, at waitress, pati na ang mga janitor. Lumilitaw na ang lahat ng ibang nagtatrabaho sa paligid ng Mount Rockwick ay isinantabi ang kanilang trabaho at dumating kaagad nang malaman nila ang balita. Nang makita nila ang nangyari, napasigaw sila at nagsimulang magtanong. Anong nangyayari, Mr. Kidman? Anong ginagawa ng mga truck na ito dito? Nandito ba sila para manggulo? Ay nalalayan ng kanyang mga nasasakupan, nagsimulang maging mas kumpiyansa si Jeric. Kaya, itinuro niya ang mga construction worker na may safety helmet at sinabing, go. Pagaspangin mo sila ng husto para hindi na sila makabangon muli. Gusto kong makita kung sino pa ang maglalakas loob na magsagawa ng construction work dito. Nang marinig ang utos ng kanilang manager, ang mga empleyado ay nagkayem ng kanilang mga kamao at nag-square off, na gustong samantalahin ang pagkakataong mapabilib si Jeric, dahil mas marami ang mga tauhan ni na Paulo at Leroy. Sa kabilang banda, ang mga turista na naghahiking sa Mount Rockwick ay nabigla sa kaguluhan ng palibutan nila ang mga taong nagkakasalungatan at pinag-usapan ito sa mga bulungan. Anong nangyayari? Bakit ang mga empleyado ng Mount Rockwick ay nakikipaglaban sa mga construction worker? Hindi ko alam, pero masasabi kong sigurado na hindi ito matatapos para sa mga construction worker na iyon. Isinasaalang-alang kung gaano sila kaseryoso kaysa sa bilang. Habang parami ng parami ang mga taong lumalapit upang imbestigahan ang kaguluhan, ikinaway ni Jeric ang kanyang kamay at idiniin ang kanyang utos, ayaw nang hayaan ang anumang hindi kasiya siyang sorpresa na mangyari. Ano pang hinihintay mo? Bugbugin mo na sila. Ilang segundo matapos niyang isigaw ang kanyang utos, ang ilang dosenang mga tao ay sumugod sa mga construction worker na parang isang tropa ng mga sundalo na sumusugod sa kanilang mga kaaway sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang mga taong iyon na gumawa ng kanilang mga hakbang laban sa mga manggagawa sa konstruksyon, sa kabalintunaan, ay binugbog hanggang sa isang pult ilang sandali bago silang lahat ay napahiga sa lupa at napaungol sa sakit. Samantala, ang mga construction worker na may mga helmet na pangkaligtasan ay nakatayo sa kanilang lugar tulad ng dati, walang kibo at hindi nasaktan. Ano ba? Pilit kinukusot ni Jeric ang mga mata habang tinatanong ang sarili kung may nakikita ba siya. Ang mga taong iyon ba ay mga construction worker o mandirigma?
Kung kaya nilang lumaban, bakit kailangan pa nila ng trabaho na kailangan nilang maghukay ng putik at dumi? Nang makita iyon, nakahinga rin ng maluwag ang ibang mga nakabantay, na nakaramdam ng takot sa galing at lakas ng mga construction worker. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam na ang mga manggagawang iyon ay, sa katunayan, sinanay na mga elite ng militar mula sa Collieri Island. Pagkatapos ng lahat, hindi gugustuhin ni Lancer na ipagsapalaran ang anumang pagkaantala, iniisip na ito ay isang mahalagang bagay na may kinalaman sa mga labi ng yumaong mga magulang ni Paulo. Sa pagtitiwala na walang iba kundi ang kanyang sariling mga tao na gagawa ng trabaho, nagtalaga siya ng 100 mga sundalo at pinabalat kayo ang kanilang mga sarili bilang mga construction worker upang makumplito ang misyon. Samantala, napaatras ng ilang hakbang si Jeric at sinubukang magmukhang matigas, sa kabila ng kanyang kakilakilabot. "You're so screwed, bata. How dare you mess around at Mount Rockweek? The Jacob family will not let this slide." Malamig na sinulyapan ni Paulo si Jeric at sumagot, "Mas maganda pa rin iyon. Kung may darating man mula sa pamilyang Jacob, I'm going to settle my old scores with them once and for all." Sa sandaling iyon, bigla niyang naintindihan ang dahilan sa likod ng mga sinok na kanyang kinakaharap. "Sandali lang. Pinansahan ko si Caleb hindi nagtagal bago ay divest ng pamilya Jacob ang kanilang kapital mula sa Navia Department Store. Sa kabilang banda, ang lugar na inilibing ni Randy sa labi ng aking mga magulang ay sa Mount Rockweek, na nasa ilalim ng pangangalaga ng mga Jacob. Bakit nagsisimula na itong magkaroon ng kahulugan sa akin ngayon?" Nang hatiin ni Paulo ang mga palaisipan, nagsimulang sumikat sa kanya ang katotohanan. Ang mga Jacob at ang Summer ay nagsasabuatan sa isa't isa upang magplano laban sa akin. Higit pa rito, nalaman ni Paulo mula sa ulat ni Lancer kanina na nakuha din ng pamilya Jacob ang Mount Rockweek 17 taon na ang nakakaraan. Kaya naman, sigurado siyang tiyak na may kinalaman ang pamilya Jacob sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa isiping iyon, nakita si Paulo na may malamig na tingin sa mukha. "Gawin mo." Nang marinig niya ang kanyang utos, agad na pumasok sa construction hoardings ang ilang elite na pinaupo niya kay Lancer mula sa Collieri Island at sinimulang hukayin ang mga labi ni Xavier at ng kanyang asawa. "Stop right there, guys. When Mr. Jacob gets here." Bago pa matapos ni Jeric ang kanyang pangungusap, nakita niya ang isang Maserati sedan na mabilis na papalapit mula sa malayo. Iyan ang sasakyan ni Mr. Jacob. Excited niyang idinantay ang mga kamao sa kanya. Sabay bulalas din ng iba sa pagtataka. "Oh, dear. Personal na dumating si Mr. Jacob. Magiging pangit ang mga bagay ngayon." Maya-maya, lumabas si William sa kotse at nagsimulang sumigaw, "Anong nangyayari dito? Kung sino man ang nanggugulo dito ay sinasayang ang oras ko sa pagpapapunta sa akin dito." Tila nahihilo, itinuro niya ang mga sasakyang pangkonstruksyon at sinaway ang mga manggagawa sa marahas na paraan. "Sino ang nagdala ng lahat ng ito dito?" Lumapit si Jeric kay William at nagsalita ng may papuri. "Mr. Jacob, itong dalawang binata ang nagdala sa kanila dito. Sinabi nila sa akin na gusto nilang magsagawa ng ilang uri ng gawaing pagtatayo, ngunit parang gusto nilang maghukay." Naghuhukay. Anong klaseng basura ang gusto niyang hukayin sa lupa? Pagkatapos ay humikab si William at iniluwa ang kanyang plema sa lupa, sinampal sina Paulo at Leroy. "This is my turf. Kaya, wala akong pakialam kung sino sa mga ninuno mo ang inilibing dito dahil pag-aari ko sila. Kung wala ang pahintulot ko, hindi man lang pinayagang magpahinga ang namatay." Turn kapayapaan. Sa kabilang banda, napuno ng galit ang mga mata ni Paulo nang marinig niya ang paraan ng pang-iinsulto ni William sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay humakbang siya palapit sa lalaki at inihampas ang kamao sa kanya, sabay suntok sa pisngi ni William. Pahina 59. Habang nababaliw ang galit ni Paulo sa kanya, ibinaton niya ang kanyang kamao kay William kaya muntik na niyang madislocate ang panga ng huli. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni William ay umikot pataas nang lumabas ang ilan sa kanyang mga ngipin mula sa kanyang bibig na may dugong tumutulo mula sa kanyang mga labi. Sa isang masakit na hitsura sa kanyang mukha, William agad snapped out sa kanyang alcoholic influence. "Darn you. That hurts like hell." Nang ilang sandali ay hinayaan niyang mawala ang sakit, nagpumiglas siya at muling bumangon na may dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang labi. "How dare you hit me, you idiot?" Singgal ni William kay Paulo, tinakpan ng kamay niya ang namamagang pisngi. "Kilala mo ba kung sino ako?
Kaya kung patayin ka na kasing dali ng pagdurog ko ng langgam, at magagawa iyon sa isang pagpitik ng aking mga daliri. Pagkatapos ay kinasuhan ng galit na lalaki si Paulo. Nang mapansin ang pagsalakay ni William, nagngangalit si Leroy at tumayo sa harap ni Paulo upang protektahan siya. Sa mga ugat na nakatikip sa kanyang noo, pinandilatan niya si William at ikinuyom ang kanyang mga kamao upang ihanda ang sarili para sa isang mahigpit na laban. Pagkatapos ng lahat, siya ay may utang na loob kay Paulo at hinding-hindi papayag na sino man ang hindi gumalang sa huli. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tinapik ni Paulo ang kanyang balikat at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Siya ay isa lamang walang tao, at ang isang walang katulad niya ay hindi magagawang saktan ako." Sa sandaling marinig ang tugon ni Paulo, lahat sila ay itinuro sa kanya at kinundena ang kanyang kabastusan at egoismo. Why is this guy so full of himself? How dare he call Mr. Jacob a nobody? He needs to know his place. Well, halata naman na hindi siya nakipagtalo sa maling tao noon, at malapit na siyang matuto ng leksyon. Pinunasan ni William ang dugo sa labi niya at nagpeke ng ngiti sa harap ni Paulo. You look pretty tough, kid. Tell me your name. Gusto kong malaman kung saan ka galing. Batid sa sensitibong posisyon ni Paulo, agad na nagpakilala si Leroy bilang katulong ng una upang pagtakpan ang kanyang pagkakakilanlan. My name is Leroy Johnson, and I'm Mr. Peterman, assistant. So, you can talk to me. Mr. Peterman. Inilibot ni William ang mga mata sa paligid at tumikim, ano? Mr. Nicholson of Ab Asterisk Turk. Bakit wala akong narinig na? Siya sa paligid ng Cleopolis noon. Nang marinig ang sinabi ni William, hindi napigilan ng mga turista at ng mga empleyado ng Tourism Department na matawa kay Paulo. Pete, kahit sinong Tom, Dick, at Harry ay masasabing boss na lang siya ngayon. Ano bang problema ng mga tao ngayon? Exactly. Is he so full of himself just because he brought a few tow trucks here? My uncle owns few of those, but guess what? He is still paying back his debts. Thirst. Kulang na lang turuan ng leksyon ang mga kabataan ngayon. Hindi ba nila naiisip na ginagawa nilang kalokohan ang kanilang mga sarili sa pagtawag sa kanilang sarili bilang boss sa edad na 20s? That sounds absurd. Biglang tumawa si William at pinagtawanan sina Leroy at Paulo. Ano ang ginagawa ng walang katulad mo sa lupain ng pamilya Jacob? Naglalaro ka ng apoy sa panggugulo dito. Habang nagsasalita siya, ang galaw ng panga niya ay inis ang sugat niya, na nagdulot sa kanya ng sakit at sumirit siya. Tatandaan ko ito, bata. Naikuyom ni William ang kanyang panga at binyantaan si Paulo. Balang araw, sisiguraduhin kong may paputol sa kamay mo. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa loob ng construction hoardings, Mr. Johnson, sa tingin ko ay may nahanap kami. Nang marinig ni Paulo ang mga salitang iyon, naantig siya, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Nahanap na ba ang mga labi ng aking mga magulang? Sa wakas, makakaalis na sila sa bundok na ito at makapagpahinga ng payapa sa kanilang sariling bayan. Samantala, si Leroy ay nasa sabik din sa kanyang natuklasan, na inigulong ang kabaong mula sa bangkay bago siya tumungo patungo sa mga construction hoardings. Ilang saglit pa, pinagulong niya ang bagon na may kabaong at sinabing, Mr. Peterman, tingnan mo kung ano ang nahanap namin. Ito ay... Bago pa matapos ni Leroy ang kanyang mga salita, sinugod siya ni William at sinipa. Ang kanyang tiyan, na nagpapadala sa kanya na bumagsak sa lupa habang siya ay umuungol sa matinding paghihirap. Tumabi ka. Gusto kong makita kung ano ang napakahalaga sa iyong natuklasan. Pagkatapos ay sinipa ni William ang bagon at ibinagsak ang kabaong, tanging 2 kalansay ang nahuhulog mula rito. Nang makita niya iyon, nagalit siya at sinabing, The Asterisk Man. So, these skeletons are the jinx. Yucks. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghakbang at pagtapak sa mga kalansay habang nagrereklamo. No wonder wala. Nagtagumpay ako kamakailan. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga kalansay na ito na nanliligaw sa akin. The Asterisk Man. Dudurugin ko ang bawat buto ng mga kalansay na ito. Samantala, tuwang-tuwa si Paulo sa natuklasan na inabot siya ng ilang sandali upang maunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit sapat na ang ilang segundong kawalan ng ulirat para gawin ni William ang isang bagay na maglalagay sa kanya sa malubhang problema. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Duguan ang mga mata ni Paulo nang siya ay mabilis na dumula sa likod ni William sa bilis ng kidlat. Napahawak tuloy siya sa leeg ni William na para bang may hawak na manok na kakatayin niya. Ah! Anong ginagawa mo?
Ibaba mo ako. Natakot si William, sumisigaw sa takot nang bigla niyang naramdaman ang pag-angat ng kanyang mga paa mula sa lupa. Sabay bulalas ni Jeric sa sobrang takot at pananakot kay Paulo. Hoy, bata! Mas mabuting hayaan mo na si Mr. Jacob ngayon. Nanghihingi ka ba ng gulo? Siya ang nanghihingi ng gulo. Ang mga mata ni Paulo ay puno ng pagpatay na layunin habang siya ay umungol at umuungal sa galit sa loob na parang isang hayop. 17 taon na ang nakalipas. Ang aking mga magulang ay inilibing sa dumi dito sa Mount Rockwick sa loob ng 17 God asterisk man taon nang walang sino mang nagbibigay galang, na parang wala man lang sila. Sa pag-iisip kung paano niya tapakan ang kanyang mga magulang ng hindi mabilang na mga turista araw-araw, nadurog ang puso ni Paulo. Kaya naman, desidido siyang bigyan ng maayos na libing ang kanyang mga magulang ngayong matagumpay na siyang naging si Ares, na may milyon-milyong mandirigma sa kanyang utos, ngunit ang walang galang na aksyon ni William na itumba ang kabaong ng kanyang mga magulang at pinagtatapakan ang kanilang mga kalansay ay nagsilbi lamang sa kanya. Mas galit at pighati. Bitawan mo si Mr. Jacob. How dare you get physical with Mr. Jacob? You're inviting a disaster. Hayaan mo na si Mr. Jacob, at baka revive ka lang. Nang mapuno ng bulungan at tsismis ang buong karamihan sa kapaligiran, tila namumula ang mga mata ni Paulo. Patayin mo siya. Ang labis na pagpatay na hangarin na nararamdaman niya ay biglang bumagsak sa kanya habang ang malakas na hangin ay bumagsak sa buong Mount Rockwick. Pahina 6 na po. Sa sumunod na segundo, nabalot ng katahimikan ang kapaligiran, na tila walang sapat na lakas ng loob na gumawa ng ingay. Sabay-sabay na napahawak silang lahat ng mahigpit sa kanilang mga labi nang hindi naglakas loob na magsabi ng kahit isang salita, na nababalot ng takot, na para silang nakahawak sa patalim at maaaring mawala ng buhay anumang oras. Biglang binaligtad ni Paulo si William at ibinagsak siya sa lupa ng napakalakas kaya narinig ng lahat ang pag-pop ng buto niya. Sa sumunod na sandali, ang masakit na sigaw ni William ay narinig sa himpapawid habang ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis, ang kanyang nakakabagbag damdamin na boses ay naghahasik ng takot sa mga puso ng mga nanunood. Gayunpaman, nagpatuloy si Paulo sa isang hakbang pasulong at tinapakan ang kanyang bungo, itinulak ito sa dumi sa ilalim ng lupa. How dare you disrespect the death? Ngayon, malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng mabaon sa dumi at putik. Naikuyom ni Paulo ang kanyang panga at binigkas ang ilang salitang iyon, na siyang huling narinig ni William, na tila tinatakan ang kapalaran ng kawawang lalaki. Habang patuloy niyang idiniin ang kanyang paa, nagsimulang magbigay ang bungo ni William. Paraan at mawala sa hugis. Tulong. Pakiramdam ni William ay saysubog na ang kanyang ulo. Kasabay nito, siya ay labis na nalulula sa matinding sakit, ang kanyang balat ay nakikiskisan sa dumi sa lupa dahil nakikita niya ang kanyang kamatayan. Bitawan mo ako. Ang lalaki ay nagpupumiglas na parang namamatay na isda mula sa tubig, ngunit hindi niya alam na ang kanyang pagtatangka ay mapatunayang walang kabuluhan. Bitawan mo. Ang boses ni Paulo ay parang demonyo mula sa impyerno, na puno ng matinding hangarin na pumatay. Hindi mo iginalang ang yumao sa pamamagitan ng pagtapak sa kanilang mga kalansay, kaya't gagantihan kita ng pabor na iyon sa pamamagitan ng pagdurog ng iyong bungo. Samantala, naging malamig ang kapaligiran sa paligid habang ang iba naman ay nanginginig na parang dahon at nanlamig sa kanilang kinalalagyan. Kasabay nito, napuno ng takot ang kanilang mga mata nang mapatingin sila kay Paulo, na tila isang uhaw sa dugo sa kanila. Sa sandaling iyon, ang mga turistang iyon, na dumating upang saksihan ang kaguluhan dahil sa kuryosidad, ay nanghinayang sa pagpapakita doon, nakaramdam ng takot habang binubugbog ang kanilang mga sarili dahil hinahayaan silang maunahan sila ng kanilang pagiging tsismosa. Dahil doon, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang dilema kung saan ang pananatili o pag-alis ay tila hindi isang makatwirang pagpipilian para sa kanila. Sa kabilang banda, nakita ang mga empleyado ng Tourism Department na namumutla ang mga mukha dahil wala ni isa sa kanila ang nag-iisip na ang isang magandang binata na tulad ni Paulo ay gagawa ng little move laban kay William. Samantala, sa sobrang takot ni Jeric ay muntik na niyang minas ang kanyang sarili, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa takot dahil alam niyang hindi maganda ang haantong sa kanya kung mamatay si William sa kanyang relo. Sir. Nang magmakaawa na sana siya kay Paulo, sinalubong ng tingin niya ang duguan niyang mga mata. Sa sumunod na segundo, huminga siya ng malalim at nilunok ang mga salitang nabuo sa dulo ng kanyang dila. Ano ang ibig sabihin ng tinging iyon? Sa palagay ko ay hindi isang maliit na pahayag na ilarawan ang taong ito bilang ang demonyo mismo.
Sa sandaling iyon, maingat na ibinalik ni Leroy ang mga kalansay sa kabaong nang matapos ang trabaho sa loob ng construction hoarding simula nang matagpuan ang labi ni Xavier at ng kanyang asawa. Samantala, isang saksak lang ng sakit ang naramdaman ni Paulo nang itinoon niya ang kanyang mga mata sa dalawang kabaong. Ama, Inay. Mula ngayon, wawasakin ko ang lahat ng ating mga kaaway at ipaghihiganti ko kayong dalawa. Muling babangon ang pamilya Peterman, at wala nang maglalakas loob na salungatin tayo kahit kailan. Huminga siya ng malalim, pilit na inaalis ang sakit sa loob niya habang dahan-dahan niyang inilalayo ang paa sa bungo ni William. Dalhin mo sa akin ang pala. Ilang sandali pa, bumalik si Leroy na may dalang pala na ginamit sa paghuhukay kanina at iniharap kay Paulo. Putulin ang kanyang mga binti. Naghihingalo na, nanlaki ang mata ni William sa takot nang marinig niya ang mga bone-chilling na salita ni Paulo. With a pair of terrified eyes, he cried pathetically, "H, how dare you do that to me? Ako si William mula sa Jacob family, at lahat ng Jacob family ay tiyak na susundan ka para dito." Gayunpaman, sinaman lang ng tingin ni Paulo ang lalaki at walang pakialam na sumagot, "Huwag kang mag-alala. Makakasama ka nila sa kabilang buhay." Nang matapos ang kanyang mga salita, tumingin siya kay Leroy at nagtanong, "May lakas ka bang gawin ito?" "Isa hanggang isa gawin." Saglit na nag-alinlangan si Leroy at tumango, sa pag-aakalang ito na ang oras para sa kanya na magpakalalaki habang inaakala niyang naging duwag siya sa buong buhay niya. Mabuti. Itinuro ni Paulo si William at sinabing, putulin ang lahat ng kanyang mga paa. Sa sandaling marinig ang mga salita ng lalaki, ang buong bundok ay biglang nabalot ng nakakatakot na katahimikan. Sa katunayan, ang paligid ay naging napakatahimik na kahit isang karayom ay maririnig na nahuhulog sa lupa kahit na may daan-daang tao ang nanunood. Habang ang kapaligiran ay naging kakilakilabot pa lamang, huminto si William at sumigaw, "Maglakas loob ka. Kung maglalakas loob kang lapitan ako, sisiguraduhin kong babayaran mo ito ng iyong pamilya sa buhay mo." Tila namumutla ang kamay ni Leroy habang mahigpit na nakahawak sa pala. Makalipas ang ilang segundo, narinig ang isang malakas na tunog ng metal clunkang, na sinundan ng takot na hiyawan mula sa karamihan ng tao na nanunood sa sideline. O aking Diyos! Nakakatakot ito! Ang ilan sa mga tao sa mga bystanders ay nagsimulang magsuka na may maputlang tingin sa kanilang mga mukha, habang ang ilan ay nabasa pa ang kanilang sarili. Sa sumunod na segundo, narinig ang sigaw ni William na umaalingaw-ngaw sa buong Mount Rockwick. Ah! Naputulan pala ang kanyang guya. Hindi masama, ngunit ito ay magiging mas mabuti kung ikaw ay naglagay ng higit na kapangyarihan. Kumaway si Paulo kay Leroy at sinenyasan siya. Halika nga dito. Hayaan mo silang gawin ang iba. Basang-basa ng sariling pawis mula ulo hanggang paa, agad na ibinaba ni Leroy ang kanyang pala at bumalik sa gilid ni Paulo. Sa kaibuturan niya, naniwala siyang naging ibang tao siya pagkatapos niyang gawin ang inaakala niyang hindi niya kayang gawin. Simula ngayon, wala na akong dapat katakutin. Hindi nagtagal, lumingon si Paulo sa mga sundalo na nakasuot ng helmet na pangkaligtasan at sinabing, putulin ang kanyang mga paa. Oo, sir. Sa pagbibigay ng apirmatibong tugon, dalawa sa mga sundalo ang nagmarcha pasulong, kung saan ilang malalakas na tunog ng metal ang narinig. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga paa ni William ay naputulan ng walang anumang kahirapan. Samantala, nakita si William na nakahandusay sa lupa, nalulunod sa sarili niyang dugo dahil siya ay walang paa at walang buhay. Mamaya ay lumabas na siya ay namatay sa lugar nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magpakawala ng isang masakit na hiyaw. Nang makita ang madugong eksena, wala sa kanilang isipan ang bawat nanood dahil wala pa silang nakitang ganoon karahas at kadugo. Kasabay nito, sa sobrang takot ng mga nanlilibak lang kay Paulo kanina ay bumagsak sila sa lupa at nabasa ang sariling pantalon. Samantala, napaluhod si Jeric at paulit-ulit na yumuko kay Paulo. Mr. Peterman, please don't kill me. Maawa ka. Nanginginig na parang dahon, ang lalaki ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang katinoan. I'm going to spare your life because I need you to send Felix a message. Tell him that I'll exact my revenge by decapitating every single of them from the Jacob family. Nag-react si Paulo na may glacial look sa mukha. Nang marinig ni Jeric ang mga salita ni Paulo, lalo siyang yumuko at bumulong, "Salamat, Mr. Peterman. Maraming salamat sa iyong awa." Ihatid ang bangkay ni William sa pamilya Jacob. Kinawian ni Paulo ang kanyang kamay. Oo, sir. Ang 12-12 ng mga sundalo pagkatapos ay nagligpit ng kanilang mga kagamitan at inilagay.
Si Jeric sa truck kasama ang bangkay ni William, kung saan mabilis silang umalis sa Mount Rockwick at ginawang bakante ang lugar sa isang kisap mata. Sa kabilang banda, ang pamilyang Jacob ay itinuturing na kabilang sa mga pinakaprestihiyosong pamilya sa Cleopolis at naisip pa nga na pantay na tumugma sa pamilyang Sommer sa mga tuntunin ng kapangyarihan at impluwensya. Mula nang bumagsak ang Sommers family, si Felix, ang patriarka ng pamilya Jacob, ay tila nabalisa at abala. Pagkatapos ng lahat, ang Sommers family ay nabura ng militar sa magdamag, na nagpatakot sa kanya na ang pamilya Jacob ay magdusa sa parehong kapalaran. Kung tutuusin, 2 gabi na siyang hindi nakakatulog ng maayos nang mabalitaan niyang napahamak ang Sommers family dahil sa maling paraan ng paghampas nila kay Ares. Bagamat natatakot siyang madala sa gulo ang pamilya Jacob, kahit papaano ay mas gumaan ang pakiramdam niya nang wala siyang narinig na balita tungkol sa susunod na hakbang ng militar. Habang si Felix ay nakaupo sa silid-aralan ng mga sandaling iyon, ang kanyang panganay na anak na si Travis ay nakaharap sa kanya. Travis, ang mga bagay ay kamakailan sa isang hindi matatag na kaguluhan sa labas, kaya kailangan kong bantayan mo ang aming kumpanya. Tumango si Travis at sinabing, "Don't worry about it, Dad. I will make sure nothing going in." Mali. Great. Para sa ilang kadahilanan, naging. Bago natapos ni Felix ang kanyang mga salita, ang matandang mayordomo ay kumakatok sa pinto at nagmamadaling nag-anunsyo. "Sir, Young Master Felix, may nangyari, at hindi maganda."